Start na po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral, pagsamba sa araw na ito. So ang ating pong pag-aaralan, ito po i-share na mga iba-ibang parables sa Bagong Tipan. Tulad na ating pinag-aralan nakarang linggo, ang mga parables, ito yung mga kasaysayang tunay na nangyayari sa araw-araw, ginagamit ng Panginoon para magturo ng mga spiritual na mga bagay na dapat nating gawin, i-apply sa ating mga sarili. Hindi ginagamit ng Panginoon mga parables para magturo ng mga doktrina, actually. Kundi sa mga bagay dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. So yun po na umpisa natin ng nakarang linggo. Ngayon, mag-umpisa tayo sa pinakaunang parable na itinuro ng Panginoon, the parable of the sower. Napaka-simple lang ng parable na ito. Kaya ito yung naging parabagang model ng mga parables kung paano natin unawain yung iba-ibang parables ng ating Panginoon. May mga parables na hindi pinapaliwanag dahil mahal simple lang ang kahulugan. May mga parables na pinapaliwanag ng Panginoon. Dito po sa parable of the sower, tingnan natin ang dahilan bakit itinuro ito ng Panginoon. Ito po isa sa mga maraming parables. Sunod-sunod po yan. Magbabasa tayo sa Matthew chapter 13, verses 3 to 21. Sa Mark chapter 4, verses 2 to 20. And Luke chapter 8, 4 to 15. Halos pareho lang yan. Iba-iba lang ang pagkasabi, version. Pero pareho lang yung parables ito ng ating Panginoon. May mga bagay na karagdagan na itinuturo sa isang account. Meron namang isang account na mas simple, gano'n. Kapag pinagsama mo, makikita natin ang kabuuan ng tinuturo ng Panginoon. Tulad na bagit natin kanina, ito yung tinatawag na parable of parables or parable of parables. Dahil pag naunawaan natin ito, sabi ng Panginoon, madali rin natin maunawaan yung ibang parables, itinuro ng Panginoon. So ito yung parang foundational kanya. Basahin natin sa Tagalog. Ito sa Mark chapter 4, verse 13. Ito, ibig sabihin, isa sa mga talinhaga na ipiniliwanag ng ating Panginoon. At tanong niya rin sa kanyang mga lagad, naunawaan ba ninyo ito kanya? Sabi natin sa Mark 4:30 sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, hindi ba niyo nalalaman ng talinhaga ito kanya? Tingnan niyo pagkakaiba, yung nalalaman. At sa English, understand, magkaiba yun eh. Ibig sabihin, dapat ang sana naunawaan pa din sana o naiintindihan ninyo. Yung no, pagka tinuro na alam mo na yun. Pero not necessarily naiintindihan mo. So, mas accurate yung English kanya. Tuloy po sa Tagalog. Paano nga nyo maunawaan ng lahat ng matalinhaga? Hindi ang consistent ng Tagalog. No? Yung unang understand niya, nalalaman kanya. Hindi naman, ang English ng nalalaman, do you know? Yun ang English no. Ang understand, yung naunawaan mo. Yung sa English, parang naunawaan. Sa Tagalog, hindi. So sabi niya, paano maunawaan yung mga talinhaga? How will you understand all the parables? So ito yung model. Pag naiintindihan ito kanya, most probably maunawaan din yung ibang parables. So, ito po ay unang itinuro ng Panginoon para maging batayan sa ibang mga parables. Ngayon, tignan po natin yung bakit itinuro yan. Bakit hindi iba nauna ba ito? Muna makikita natin, nung nagsimulan ng mabautismo ng ating Panginoon, siya'y lumimot at ipinapangan niya yung Panginoon ng kaharian. Pag sinabi natin, the gospel of the kingdom, ito yung mabuting balita na malapit na yung kaharian. Yun na yung pasis ng Panginoon nung una siya mangaral. At siyempre, dahil siya po ay isang ordinaryong tao lang, anak lang na siya ng karpintero, hindi siya sikat na tao sa lipunan nila. Pasinin natin sa lipunan natin, pagka nagsasalita isang taong kinikilala natin, sikat, madali natin panananiwalaan kahit hindi totoo sinasabi niya. Ang Panginoon ay hindi siya gano'n, hindi siya kilala. Ang kapangyarihan ng kanyang tinuturo ay naipapakilala sa mga tanda na kanyang ginawa. Yung mga miracles.
Especially yung pagpapagaling ng iba't ibang sakit. Dahil hindi ito pinapagaling sa natural na paraan. In other words, mayroong natural na paraan ng pagpapagaling kahit sa panahon nila. Pero yung pagpapagaling ng Panginoon hindi natural. Hindi sa paraan na ginagawa ng mga magagamot sa panahon nila. Kaya ito yung miracles. Bisa ginagamit itong miracles, kasama yung signs, wonders, and miracles. Pareho-pareho lang yun actually. Ina-emphasize lang ng miracles na hindi ito natural. Hindi ito dahil sa natural na kapangyarihan. So, yun ang ginawa ng Panginoon. Yung nagtuturo siya. Ipinapangalan niya ang malapit na yung kaharian ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 4 verse 23, ganyan. Basahin niya sa English, basahin sa Tagalog. Dito sa Matthew 4:23, ang unang ginawa niya, ipinapangaral muna niya yung pagdating ng kaharian. Pag sa ating pagbabasa ng Biblia, merong ebanghelyo eh. Yung Romans 1:16 na ebanghelyo, hindi itong ebanghelyong itinuturo muna ng Panginoon. Ito yung ebanghelyo na malapit na yung kaharian. Yun ang sinasabi niya. Magsisikay sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, kung si Matthew ang nagsusulat. Ito basahin natin. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea dahil taga-roon siya na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ng ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, ibig sabihin, lahat ng uri ng sakit kaya niyang pagalingin. Pero hindi naman siya magagamot. Ito yung miracle. Sabihin, nakakamangha. Pag natanaw na nakita mo yung ginagawa ng Panginoon na pinapagaling niya yung mga tao, nakakamangha. Na hindi siya doktor. Wala siyang gamot na binibigay. Pinapapagaling niya yung mga tao na malapit sa kanya. Yun ay tanda na pinapatunayan niya yung kanyang tinuturo ay yung totoo. So, siya lumibot sa Galilea, at least, dahil taga-roon siya. May pinapakaan niyang kaharian, may napatagal. Nilibot niya sa buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinapangalan ng ebanghelyo ng kaharian na nagpapagaling ng lahat ng sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, siya lumibot. Pero kaya lang, katulad po sa panahon natin ngayon, ganoon din sa panahon niya. Yung pangangalan niya, marami nakakinig. Pero yung reaction ng mga nakinig ay iba-iba. May naniniwala, may hindi. Merong parang hindi naniniwala. Na parang gusto maniwala. Iba-iba. Iba-ibang reaction ng mga tao sa parehong aral na tinuturo niya. Kahit nakita na nila yung mga bagay na ginawa niya, na kamabalagan, miracles, hindi pa rin pare-pare reaction nila. May naniniwala, may hindi. So, naintindihan natin kung bakit ito ang tinuro niya. Para ma-emphasize ng Panginoon yung iba't ibang uring kaisipan o puso ng mga tao na yung reaction nila sa itinuturo ng Panginoon. Especially yung mga pariseo at mga eskriba. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Kahit na meron siya mga kababalaghan na ginagawa na di kaya gawin nila. Nagalit sila sa ating Panginoon dahil sila, lalo na po natin ito sa mga nakarang pag-aaral, siya naggagamot sa araw ng Sabat. Ayaw nila yun. Ikaw tayo lumalabag sa kautusan ni Moises dahil bawal magpagaling sa araw ng Sabat. Ang tanong ng Panginoon, kanina ba ginawang Sabat kanya? Ito ginawa para sa tao kanya. Hindi Sabat para sa, hindi ang tao para sa Sabat, kundi Sabat para sa tao kanya. Masama ba kayo magpagaling sa araw ng Sabat? Hindi. Ang pinagbabawal ng Diyos na gawin sa araw ng Sabat, liwag doon na rin ginagawa ng tao sa araw ng Sabat. Doon ka magtrabaho kanya, o ka magluto, yung bawal yun. Pero yung mga pagkakataon na ito yung makakagawa ka ng mabuti at magligtas sa buhay, hindi bawal yun kanya. Hindi nila naintindihan yung Sabat. Kaya, tinira niya yung mga tao ito kanya. Tinira niya yung mga tao ito kanya. Sa Matthew 5:20, basahin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, may Tagalog, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang umigit ang iyong katwiran sa katwiran ng mga scribe at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kanilang langit.
Ano yung kanilang katwiran? Yung tamang katwiran, mga kapatid, pagka nakita mo ang isang bagay at napatunayan mo ito, paniniwalaan mo. Ito mga Skriba at Pariseo, hindi lang sa hindi sila naniniwala sa tinuturo ng Panginoon sa gitna ng mga tanda na ginagawa niya, kundi sila po ay hindi rin sumusunod actually sa kausa ni Moises. Ginagawa nila pero hindi sila sumusunod sa spirit ng kautusan, ganyan. Ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, ganyan. In other words, kung gano'n ang inyong kaisipan, kahit nakita na nila yung parang katibayan na aking ginagawa sa mga miracles na nagpapatunay ng totoo sinasabi ko, sabi ng hindi pa rin sila naniniwala kanya. Kung di kayo higit daw kanya, hindi kayo maliligtas. Hindi sinabi hindi kayo maliligtas. Hindi kayo makakapasok sa kanya ng langit dahil ang emphasis niya yung kaharian. So, yun ang makikita natin. May mga taong kahit na nakita nila ng katibayan, hindi pa rin sila maniniwala. Kung ganyan, sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, yun yung setting. Yan ang espiritu ng ilang mga tao na nakikinig sa ating Panginoon. So, hindi ka taka-taka na ito'y tinuro niya, di ba? Ang emphasis ng Panginoon ay ito sa klaseng puso na meron sila na pagtanggap sa salita ng Diyos. Papapasin po natin, ang Panginoon po, habang siya nagtuturo, siya nakatayo. Ito'y kaugalian ng mga Hudyo. Pag ikaw'y nagtuturo, nakaupo. Ikaw'y nagtuturo na may otoridad. Tayo hindi, nakatayo tayo, siya na nakaupo. So nagturo siya ng iba-ibang serye ng mga parables. So isabihin, yung mga parisyan, nagkakaya sa kanya. So ito po yung Galilee na po. Ito yung Northern Israel. Ito yung Judea. Nandito yung Nazareth. Dito po ay Nazareth. Diyan na po yung Panginoon. So lumilibot po na siya dito sa Galilee at pinapangaral ng kaharian ng Diyos. Ito ay Judea na kung saan natin ng Jerusalem. Basically, ito yung naging Samaria later on. Actually, Samaria na yan. Ito yung kaharian ng Judah na makikita natin. Yan ang naging Northern Kingdom, tapos Southern Kingdom. Kaya lang, noong panahon ng mga Romano, hindi na sila bansa. Sinakop na sila ng mga Romano. Kaya, ang Panginoon po ay nagtuturo sa Galilee. Hindi naging kaaway itong mga Pariseo ito dahil hindi sila naniniwala doon sa tama yung ginagawa ng Panginoon tungkol sa Sabat. Dito sa Matthew 13 verse 18. Wala sa Tagalog. Ulitin natin. Pakinggan nyo kanya talinhaga ng mga asik. Ganyan. Kapag ang sino man ay nakikinig sa salita ng kaharian at di ito inuunawa, ang masama ay darating at kukunin niya ano bang naipunla sa kanyang puso. Ito yung mga nahulog, yung mga bininahulog sa tabi ng daan. So ito nagsimula na kanyang parable. Kung tinuro niya itong parable of the sower. Ibig sabihin, dito sa unang bahagi, may nahulog sa tabi ng daan. So doon siya nagsimula para may emphasize sa kanya na iba-iba klaseng puso ng mga tao. Iba-iba klaseng reaksyon kanya sa salita ng Diyos. So ito'y kasaysayan. Sabi rito, siya nagsalita na maraming bagay sa kanya sa mga talinaw. Parable, siya nagsasabi, ang isang mga asik ay umalis para mag-asik kanya. So ito yung magsasaka. Sa panahon natin ngayon, hindi na ginagawa yan, mag-aasik. Nagtatanim sila, tinatransplant nila. Yan ang mas efficient na parang ng pagtatanim. Dahil may distansya yung mga halaman. Pero noong panahon na yun, hindi ganun ang pagtatanim nila. So nalalaman natin, by incident, na yun ang parang ng kailang pagtatanim. Sila yung nang-aasik kanya. Sila yung nang-aasik. So yung makikita natin, ito yung typical na paraan ng mga magsasaka sa panahon ng Panginoon. So, ang gagawin ng magsasaka, siya pupunta sa kanyang bukid. Tapos lalakad siya, pabalik-balik,
habang lumalakas sa pabalik-balik, siya ay nag-aakis ng iba't ibang na mga binhi sa kanyang lupain. Na siyempre, tinatantan niya na hindi sila magkalapit o magkalayo. Kaya lang, siyempre, hindi rin gano'n. So, babagsak yan sa iba't ibang uri, sa iba't ibang lugar ng kanyang bukid. Siyempre, inaagis mo lang eh. Ang factor po niya, yung hangin. Yung hangin, magdadala ng binhi sa iba't ibang lugar, malayo, may malapit, etc. So, yun ang paraan na kailang pagtatanim. So, dito nagsimula yung kasaysayan nito. May nag-asik. So, ito ba yung totoo nangyayari sa panahon ng Panginoon? Kaya ginamit niya yan dahil naintindihan ng tao yan. Kaya nakikita nila yan araw-araw. Na yung nang-aasik, nangyayari yan. So, naintindihan na nakikinig yun. Yung nang-aasik, di ba? Naintindihan nila yung kasaysayan ng mga asik. Ngayon, may nahulog sa tabi ng daan. Yan ang unang lugar. Doon sa daanan. Pasilin natin, yung mga bukid sa dapat ang parang may yung mga bukid sa Israel, katulad ng bukid sa atin. Pasilin yung mga bukid sa atin. Meron pilapil na naghihiwalay sa mga bukid, di ba? Naglalakad yung mga tao doon sa pilapil. Yung pilapil, siyempre dahil ito yung tinatapakan, matigas yun. Minsan parang naging simento yun pagka tagaraw. Dahil sa putik yan. Ganoon din sila. So may daanan. May daanan yung tao sa tabi ng mga bukid. Siyempre sa dadaan yung mga magsasaka kung dito sa mga daanan na yun. Dahil ito yung palagi tinatapakan, so ito ay matigas. Dahil siyempre nag-aasik ka, may pupunta doon. May pupunta doon sa daanan. Hindi ito, yung mga binhi kasi, kaya kinakailangan malambot siyang lupa para makapasok sila sa lupa. Pag penetrate yung binhi sa lupa, tutubo siya, pero matigas. Hindi siya magpe-penetrate, so hindi siya tutubo. Andun lang siya, nakapatong lang siya doon sa tabi ng daan. Kaya yung mga ibon, kakainin nila yan. Pagkain ng ibon yan. Ibig sabihin, yun ang unang pinagsakan ng nag-aasik. May naligaw kaya doon sa mga daan at hindi tumubo, imposible tumubo yan dahil hindi sila nakabaon sa lupa, kakainin ng mga ibon. Kaya yun ang unang binagsakan ng binhi. Sa pangalawa, may bumagsak doon sa mga batuhan. Minsan, sa atin, laling aratilis na madaling tumubo, kahit sa tabi lang ng bakod na may lumot, tutubo yun eh. Nasiwa na may konting lupa, tutubo yun. Kaya later, magiging mamamatay rin siya kasi kulang-kulang yung lupa para lumago yung aratilis. Ganon din yan. Sa mga tabi ng batuhan, walang masyadong lupa doon. Tutubo siya. Siyempre, may lupa, tutubo siya. Kaya lang ang problema doon, walang tubig. Kasi kung walang tubig at yung pagkasubikat ng araw, mainit, malalanta sila. Yun ang kasaysayan ng nahulog sa yung batuhan kanya. Meron konting layer ng lupa na nakakabit doon sa ibabaw ng bato. Siyempre, tutubo yung binhi doon. Mag-germinate siya. Pero hindi lalago yung kanyang root. Yung ugat niya, hindi lalago yan kasi walang makasunga. Kung ang pinanggagalingan ng lahat ng sustansya ng halaman ay yung ugat. Doon nagagaling lahat ng nutrients na kailangan niya para magkaroon siya ng bunga at mabago yung halaman. Pero kung konti yung lupa niya, number one, siya makakuha lang masyadong tubig. Kapag dumating na yung araw at naging mainit, malalantay yung lupa. Pero tumubo siya. Tandaan natin yun. Tutubo siya, hindi siya magtatagal. Pag dumating na yung init at hindi na umulan, mamatay na yan. Wala siyang masyadong tubig. At wala hindi siya masyadong sustansya. Yan ang nahulog sa tabi ng mga batuhan. Pangatlo, nahulog sa mga tinikan. Dahil siya, pag nagtatanim yung bago magtatanim yung magsasaka, lilinisin muna yung lupa. Kaya problema, yung mga damo, notorious yan. May mga binhi yan eh.
Hindi mo makikita yun sa simula. Pag siyempre magtanim yan, iagis yung bukod niya, meron na nakatanim na ano doon, mga damo, o tinikan, ano man yun. Pagka tumubo yung talagang tanim, tutubo din yun. Ideally, sa panahon natin, mayroong paraan ng mga magsasaka para mamatay yung mga yan. Sa panahon nila, wala. Tutubo yan. Tutubo rin naman yung halaman. Kaya lang, may kompetisyon doon sa tinik. Kukuha sila ng tubig, kukuha yung halaman ng tubig sa lupa, kukuha rin ng tinik ng tubig sa lupa, kukuha ng sustansya sa lupa yung halaman, kukuha rin ng sustansya yung tinik. So magkakaroon sila ng kompetisyon doon sa talagang ang problema, yung mga tinik, mas matindi yan. Wild yan. Tutubo yan kahit hindi mo alagaan. So eventually, mamamatay yung talagang tanim yan. Kasi yung tanim, inaalagaan mo pa yan eh. Pero yung mga tinik, yung mga weeds, hindi mo inaalagaan yan. Kung saan sila tutubo, mas matindi sila, in other words. So eventually, madadahig na mga tinik, yung tunay na laman. Mamamatay sila. Yung pangapat, actually, alam na natin ito. Yung nahulog sa mabuting lupa. Ito yung itsura ng mabuting lupa. Number 1, malambot. Pangalawa, maitim. Dahil puno ng sustansya yan, galing sa lupa. At madaling makakuha ng tubig. Kaya tutubo yung halaman. At tutubo siya ng normal. Normal yung nakukuha niya sustansya sa lupa, yung amount ng tubig, at meron siyang protection sa init. Meron siyang moisture eh. Kaya-kaya daigin yung init ng araw. So ito yung mga fertile ground, yung mga matabang lupa. Hindi lahat ng lupa tinutubuhan ng halaman. Ako, frustrated ako sa likod namin eh. Ilang halaman na tinanim, namamatay lahat. Ang dahilan kung bakit gano'n, dahil nagpapagawa ng Pusyo Negro, yung sobrang buhangin, nilagay nila doon. Eh, hindi conducive ang buhangin sa lupa. Sa halaman, namamatay sila. Pero sa harapan namin, dahil normal yung lupa, hindi naman sila namamatay. So, depende sa lupa, biyo pa, kahit sa pagtatanim. Ito mga tumubo sa mabuting lupa, ito yung sila yung lalagong mabuti at sila yung magkakabunga. Ang dahilan ba tayo nagtatanim, hindi para magtanim. Pag nagtatanim ang tao, inaasahan niya, magbubunga yung tinatanim niya. Yun ang ideal situation ng pagtatanim. Pero, tandaan natin, kahit magtanim kang pareho-pareho halaman, magiging mo sila pareho-pareho pataba, tubigan mo siya pareho-pareho, hindi pareho-pareho bunga nila. Magkakaiba pa rin yung bilang ng kailang bubunga ng bawat halaman. May ganun sinasabi ng ating Panginoon. Yung mayroong nagbunga ng 100, 60, 30, kaya nagbunga sila. So, iba-iba yung bunga na ibibigay ng bawat halaman. Eh, siyempre natural lang yan. Depende sa uri ng binhi na itanim, at depende yung paraan na nabuhay yung halaman, etc. So, pero magbubunga siya. Iba-iba nga lang ang buhay niya. Yan ang kasaysayan ng parable of the sower. 4 na klaseng lupa ang pinagsakan ng iba't ibang binhi. Yung tabi ng daan, yung batuhan, yung mga tinikan, at saka yung mabuting lupa. 4 sila na pinagsakan ng binhi na yun, mga kapatid. Ngayon, yung binhi, ano yun? Dito yung binhi. Siyempre, yung natural na binhi talaga yun. Baka binhi ng trigo yun, o barley, o naman, yan ang tumutubo sa kanila eh. So, yung binhi. Dito ay pinapaliwanag sa atin sa Lucas, chapter 8, verse 11, yung version po ni Lucas ng parable of the sower, kanya, the seed is the word of God. Kanya. So, ibig sabihin ng Panginoon, yung itinanim na binhi, yung inasik na binhi, yan ang salita nito sa inyo. Pangalawa, kay Lucas, kay Matthew, the word of the kingdom of God. Ito yung salita ng kare ng Diyos sa inyo. So, yun ang binhi. So, in other words, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kung pupunta tayo sa 1 Peter, chapter 1, ang binhi, ang salita ng Diyos na ipinangaral, ay ang ebanghelyo kanya. So, makikita natin, yan ang salita ng Diyos. Yun ang binhi na itinatanim kanya. Yun ang iniaasik pag tayo nangangaral. Ang pagkakapareho po ng binhi, natural na binhi, at ang salita ng Diyos,
natural lamang dahil sinasabi ng salita ng Diyos ay binhi. Yun nga po sa unang Pedro, yun ay binhi na hindi nasisira. Basahin po natin. Lahat ng binhi, yung pinaka matandang binhi na tumubo, 2,000 years. Yung binhi. Pero eventually, meron ding meron ding para bagang mamamatay din. Dito sa unang Pedro chapter 1, verse 23, kanya. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, yung salita niya sa binhi. Similarity dahil pareho silang binhi. Ang binhi, ano bang binhi, ay may buhay, kaya ito tumutubo. Pagpatay na yung binhi, hindi natutubo yun. Pero yung binhi, sabi nga sa natin kanina, yun ang salita ng Diyos. Hindi nasisira yun. Ito yung buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya pagka salita ng tao, ang ipinangaral, walang buhay yun. Patay na binhi yun. Pero ang salita ng Diyos lamang ang buhay na binhi na magliligtas sa atin, kanya. So, yun ang isang pagkakapareho ng binhi na iniasik ng mga asik. May buhay yun, kaya tumubo. Yun din ang iniasik ng mga espiritu ng mga asik, kaya salita ng Diyos. May buhay siya. Ang pagkakaiba, ito tunay na binhi. Dahil ito yung buhay na nanatili, kanya. Hindi nasisira. Kahit sa haba ng panahon, hindi masisira yan. Hindi katulad ng mga ordinaryong binhi na mamatay din. At yung binhi, ang tutubo doon, ay yung halaman ng binhi. Sabi, kung itinanim mo big palay tutubuan niya. Yun ang batas ng Diyos. Ang punto rito, kung ang binhi ay yung iniasik at pinapangaral, kung yung pinangaral mo yan, tutubuan niya. Basahin natin doon sa Genesis kanya. Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth, kanya. So may binhi yan. Kung tatanong, sino bang nauna, yung halaman o yung binhi? Yung halaman. Halaman ang ginawa ng Panginoon, hindi binhi. Pero yung halaman, magkakabinhi yun, kanya. Ano ngayon ang lalabas? And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind, kanya. Kung anong itinanim mo, yun ang tutubo. Yun din ang papareho sa pangangaral. Kapag kayo salita ng Diyos lamang, ang ating itinanim, palagi, ang bunga, pare-pareho lang yan. Hindi mag-iiba yan. Kristiyano lahat yan. Kapag meron tayong dinagdag sa salita ng Diyos, iba ng bunga yun. Adulterated seed na yun, di ba? So, ibig sabihin, yung katotohanan sa natural na binhi na ginawa ng Diyos sa mga halaman, totoo rin sa salita ng Diyos. Yan. Kung itinanim lang natin ang salita ng Diyos, parehong resulta palagi yun. Pero pag dinagdagan natin ang iba, ang salita ng Diyos, ibang resulta na yun. Yan ang problema ng mga denominasyon. Hindi salita ng Diyos lamang itinuturo nila. Otherwise, pareho lang tayo. Nasa pa na tayo sa tanak doon, bago pa lang kami doon. May edad na babae, ay naaralan ko yung dalawa na yun. Yung isa Methodist, yung isa Baptist. Nung bago ako nakarating, nag-uusap din sila eh. Napakinggan ang pag-uusap nila, yung mga diferensya nila dalawa. Kami ganito, kami ng isa. Sa anong pinag-usapan nyo? Ganito, ganyan. Hindi kayo pareho kami, ganyan lang. Nagkapareho. Sinasabi niyo, pagkakaiba nyo. Kung pareho wala kayong pagkakaiba. So, meron silang pagkakaiba kasi yung aral nila. So, ganoon din na makikita na sa salita sapagkat siya binhi. Kung anong itinanim natin, ano yung pinangaral natin, yun ang magiging bunga kanya. So, yun ang pagkakapareho sa binhi na natural sa salita po ng Diyos. Ngayon, ang binhi, pag siya'y tumubo, alaman niya. Pag nagkabunga siya, mayroon niyang binhi sa loob. Hindi napansin. Mali-malay na umusok seedless. Nagtataka nga ako paano na pinapadami yung seedless. Siguro may paraan pa rin silang ginagawa.
Pero, bawat bunga, bawat natural na bunga, ay may bini sa loob. Pag siyempre, yung bini na yun sa loob, yun ang magpapatuloy para tumubo muli yung halaman na yun. Hindi ba ganun ang mga halaman? Kaya hindi sila namamatay. Yung mga ibon sa, halimbawa, sa gubat, kinain ng ibon o kaya paniki yung prutas. Tapos, dinumin niya. Tutubo pa rin yung binhi. Kaya dumadami yung mga, nagtataka tayo, bigla tayo merong tumutubong bayaba, so wala naman tayong tinanim. May tumutubong papaya, wala ka naman tinanim. Saan galing yun? Galing sa mga ibon yun, na dinrap nila yung binhi, o kaya nagdubi sila, may binhi, tutubo yung binhi. Dahil yung bunga, may binhi sa loob, ganyan. At yun ang paraan na ginawa ng Diyos para mapanatili yung mga halaman sa lupa. Actually, kakalat. Gawin din naman ang salita ng Diyos. In other words, pagka ipinangaral natin ang Ebanghelyo sa isang tao at lumago siya, katulad ng natural na halaman, may bunga siya. At yung bunga niya, may binhiyo. Salita ng Diyos yun, di ba? So, magiging paraan para lumago ka niya at dumami. Di ba, Kristiyano ka niya? Dahil din sa Matthew 5:16, kanya, let your light so shine before men. Hindi naman tayo nagpapakita lang. Yun talaga ikaw, pagka umiepekto sa atin ang salita ng Diyos. That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pag sinabing glorify, katulad po kanya. Kasi magiging Kristiyano na magpupuri sa Ama sa langit, kanya. So, ganun din ang salita ng Diyos, ganun din ang binhi. Ganon ang mga gubat, may mga gubat, di namamatay gubat, dahil may bini. Bisa may bini pa nga ng yung baliti, tumutubo sa amin. Hindi ko alam, langka ba ito? Nung nakita ko, baliti. Paano na baliti doon? May naghulog ng bini ng baliti doon. Na hindi natin alam, maibon o paniki. So may mga bunga sila, yan ang nagdahilan, bakit dumadami at kumakalat sa mga pulong kahoy na yun o mga halaman na yun. Ngayon din ang binhi ng salita ng Diyos kumakalat sa kanya. Ngayon, ang binhi, kailangan mo siyang itanim. Mayroon akong binhi sa bahay, kaya binhi, hindi ko tinatanim eh. Kailangan mo siyang itanim. Pag hindi mo itinanim, hindi siya tutubo, hindi siya magkakaroon ng bunga, wala lang, binhi lang siya. Potential pa lang siya, potential siya tumubo, hindi mo itinanim eh. O, binhi lang siya. Pero pagka itinanim mo yan, at siya'y napunta sa lupa, tutubo yan. Anong punto no? Ano yung punto na nagasik siya at tumubo? Kailangan na siyang yasik. Kailangan na siyang tanggapin para tumubo sa ating ganyan. Napakinggan mo yung salita ng Diyos, wala kang ginawa. Katulad ng nahulog sa tabi ng daan. Wala yun, wala kwenta yun. Pero sabi ni James, masahin na sa sabi ni James, pagka tumubo ka niya tinanggap natin yung bining itinanim. Pansinin niyo yung pagkakaisa ng mga figures sa Biblia. Ito'y sinimulan ng Panginoon, buong bago, di pa nababasa mo yan. Yung itinanim, ganyan, na salita. Pag itinanim, hindi mo inhi. Masahin sa 21. Kaya talisin ninyo ang lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin nyo na may kaamuan ng salitang itinanim, ganyan, na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. So, kung yung salita ng Diyos, pinakinggan wala, hindi tumubo, walang kwenta yun. Pero pag tinanggap mo siya, itinanim eh. Pag tinanggap mo yung itinanim sa iyo, hindi magliligtas sa iyong kaluluwa. So, in other words, kailangan tayo seryosohin natin, ganyan. Kung ano man ang papakinggan natin, kailangan natin paniwalaan, tanggapin at gawin, ganyan. Katulad ng anumang binhi. Kung binhi lang yan, binhi lang siya, walang pakinabang binhi. Kailangan natin siyang itanim at kailangan tumubo, ganyan. Gawin din ang salita ng Diyos. Pag itinuturo natin, hindi natin ginagawa, wala, kwento yung salita ng Diyos. Potential lang na pagligtas sa'yo, pwede ka maliligtas pag hindi natin tinanggap at ginawa, makikita natin. So, pareho rin sa ordinary binhi, mga kapatid.
Siya itinanim ng Panginoon. Pero, dito sa kasaysayan nito, may mga asik. May mga asik eh. Dahil di naman gagalaw yung binhi sa sarili niya. Sa natural na kalakaran ng sanglibutan, may mga tao, mga asik. May mga asik na hindi tao. Yung mga ibon, yung mga hayop, yung mga paniki, nag-aasik yan. Incidental lang dahil kumain sila ng bunga. Yung iba, mauulog sa lupa, dahil yung mga paniki, notorious yan. Kakainin nila yung bayabas, hindi nila ubusin. Isa natumuhulog yung sa lupa, yung kanilang kinain. O kaya, magtutubin siya sa ibang lugar, doon tutubo yung kinain nila. Na kung alam ang punong kahoy, bunga ng punong kahoy. So yung binhi ang salita ng Diyos. Siyempre, yung nangangasik, yung nangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang makikita nating parallel dyan. Yun ang kahulugan. Yung mga asik, yun ang mangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang nangangaral ng salita ng Diyos. Makikita natin, dito sa, yun yung dahilan bakit ang mga Muslim ay dumami. Hindi lang sa pangangaral. Si Muhammad ay isang marunong sundalo. Pinwersan niya yung mga tao, tanggapin nila yung paniniwala niyo. Military conquest. Kaya meron silang jihad, holy war, di ba? Digmaan para ipagtanggol ang reliyon ng Islam, di ba? Hindi gayon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi siya dumadami dahil pinupwersa natin ng mga tao o inipuluensya natin sila sa political na paraan. Hindi gano'n. Dahil sabi ng Panginoon sa John 18 verse 36, ang aking kaharan hindi sa sanglibutan ito. Kasi kung ang kanyang kaharan ay physical na sanglibutan, meron isang physical na sundalo. Yung sabi niya, if my kingdom were of this world, my servants would fight. Hindi ako mamayang mahulog sa inyo kanya. Ipagtatagol ako ng aking mga sundalo, so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here, kanya. So hindi siya physical na kaharian. So hindi pinagkwestiyon ng Panginoon ang kanyang kaharian sa sinuman. O ang ebanghelyo sa sinuman kanya. Kailangan natin siyang ipangaral. Yun lang ang paraan para kumalat ang salita ng Diyos. Kailangan natin siyang ipangaral. Hindi lang siya pinupwersa. Ipapangaral mo lang siya. Ipapaniwala sa mga tao para maunawaan nila, bahala yung tao. So, hindi kasalanan ng mga ngaral kung walang sumusunod, actually. Kasalanan ng nakikinig. Meron akong narinig ng mga ngaral. Bakit kanya? Di ba ako marunong mangaral? Sabi ko, hindi. Marunong kang mangaral. Bakit walang naniniwala? Di mo na kasalanan yun. Kasalanan yun na nakikinig. Ang proseso, ang ating layo ay mangaral. Hindi mo mersa, mangaral lang. Ipaliwala natin mabuti, persuade natin yung mga tao. Kung busy natin sila, wala tayong magagawa. Hindi natin puno-persa ang sino man. Hindi katulad ng ibang reliyon. Kaya dumadami dahil nananakot sila sa mga tao. Kaya maniniwala yung mga tao dahil takot sila. Hindi gano'n. So, kailangan natin ito'y ipangaral. Hindi siya ipilit. Kaya ang ating pakikipagbaka ay hindi sila man at tulungan. Hindi tayo nakikipagsuntungan para maniwala yung mga tao, makipag-away para maniwala. Hindi natin ginagawa yun. Bakit natin gagawin yun? Hindi naman gano'n ang karakter ng kahanan ng Diyos. Basahin po natin. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi mga Diyos na may kapangyarihan makagiba ng mga kuta. In other words, kahit ang pinakamabagsik na balaan, kaya sirain ng Diyos. Kaya lang, sa pamagitan ng kanyang salita. Sino mang pinakamabagsik na makasalanan, kaya palagutin ang salita ng Diyos kung paniniwala sila. At kung sila susunod, kung sila tutubo kanya. So, kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay ebanghelyo. Sino maliligtas? Hindi lahat. Sapagkat hindi kayo kinahiya ang ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una ang mga Hudyo, kaya hindi naman ang Greko kanya. So, itong paraan ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng binhi, kailangan natin ipangaral yan. Kailangan natin siya ikalat. So, sino man.
Para yung mga taong nakapag-aral, maaari silang sumampalataya at sila maliligtas. Hindi ikaw nagligtas, kundi salita ng Diyos. Minsan may mga maaral na may kaisipan na ako makakadya, maniniwala na ako. Hindi totoo yun. Kahit napakagaling pang magpaliwanag, pag ayaw maniwala ng tao, wala kang magagawa. Kaya ibang iyan naman yun, ibang bagay. Dahil may kaisipan ng tao eh. Siyang bahala magdesisyon. So ito'y kapangyarihan ng Diyos. So kailangan malaman ng mga tao ang Ebanghelyo. So kailangan natin i-asik, katulad ng mga asik. So yung unang mga asik si Kristo. Yan ang unang nangaral eh. Pagkatapos yan, sino bang mga ngaral? Nakasunod niya. Kasama yung mga apostol, yung mga mangaral, hanggang sa panahon natin ngayon. Pero hindi natatapos doon. Sino ba? Tayo lahat. Yung kapatid na nagtuturo sa kaibigan sa trabaho o isang kapatid na nagbibigay ng trust. Mga kaasip din yan. Akala natin ang Ebanghelyo, dito lang ginagawa o pagka pupunta sa akin, kakatok tayo. Hindi, kahit saan. Kung meron kang pagkakataon, kailangan natin asik ang salita ng Diyos. Yan yung mga asik. So, yun ang sower. Ngayon, pupunta tayo sa pinakamahalagang bahagi pagkatapos ng sower. Ano po? Kaya lang, yung mga sower, kailangan masipag yan. At tulad na magsasaka, madaling araw, lumalabas sa bahay yan. Madaling pa, tatrabaho na yan. Alas maghapon, magkatrabaho yan. Para makapagtanim siya at later na makapag-harvest siya. Di ba? Kailangan sila po ay magkakasama. Hindi naglalaban. Ang pangangarang Ebanghelyo, hindi naman pagalingan niya ng kakayahan o hindi. Hindi tayo nagliligtas kundi ang Diyos. Tayo instrumento lang tayo. Masahin natin sa Tagalog, mas maganda. Dito po ay may emphasis sa mga mangaral. Dahil ang problema ng mga taga-Korinto, sa mga mangaral. Binibigay nila lang halaga, masyadong halaga yung mga mangaral. Hindi nila nakikita yung perspective na tamang pagtingin sa mangaral. Masahin natin. Ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayos yung tinagdaan ng Panginoon sa bawat isa. So, ang bawat isa, iba-iba yung kakayahan nila, kanya. Ako nagtanim, si Apollos nagdilig. Si Pablo yung magaling magtanim. Si Apollos ay magaling magdilig, kanya. Hindi lang naman pagtatanim mahalaga eh. Kailangan mo rin mapanatiling buhay yung alaman, kanya. So, si Apollos ay magaling magdilig, kanya. Ako nagtanim, siya po sa nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya walang anuman na nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon, nagtatanim at ang nagdidilig ay isa. Anong isa? Isang lahi ninyo. Maligtas yung mga kaluluwa, di isa lang. Kanya. Ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami ang kamagagawa ng Diyos, kayong bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos kanya. So, ibig sabihin, yung mga asik ng salita ng Diyos, magkakasama yan. Maliban lang, kapag ka ibang tinatanim, hindi ka pwede sumama doon. Yung pwede mong kasamahan, o maging kasama, yung pareho ang tinatanim. Yun ang malungkot sa panahon natin ngayon. May mga nagpapakilala sila yung mga aral ng salita ng Diyos, pero ibang tinatanim. Hindi natin pwede kasamahan nyo. Pero yung kasamahan natin tunay, na pareho tinatanim ang salita ng Diyos, magkakasama yan. Walang competition dyan, mga kapatid. At siyempre, anumang gawain na ginagawa natin, kailangan may pasensya tayo. Lalo sa pangaraw ng Ebanghelyo. Pag pinapalitan mo kaisipan ng tao, hindi madali yun. Ako, natutunan ko yan, maaga pa, no? May bagong naaral. Ang kasama ko, hindi pa naman sila matanda, no? Si 50 plus pa lang sila. Ako, binata pa ako nun, mga 19 siguro, 20, gano'n. 19 years old siguro. Kasama ko sila nangangaral, nag-house to house kami. Doon sa, really sa Dao, sa Balabayan. Na pinapasok kami sa isang bahay, na saksi ni Jehovah. At yung anak nung taong yun, ay kaibigan ni Ronnie. Ngayon, sabi niya, ano po kayo? Ako nagsalita.
Alam naman yung mga kabataan, agresibo yan. Ako nagsalita. Sabi ko, ano po kayo? Saksi ni Jehovah, kanya. Siyempre, saksi kanya eh. Ang susunod na tanong, tama naman pero mali. Tama yung tanong pero mali. Nakita ba na yung Diyos? Kako, yan tanong ko eh. Saksi pala kayo, nakita na yung Diyos? Kako. Masabi na matanda. Pilosopo ka, kanya eh. Naghalit siya ha. Pilosopo ka, bata-bata mo, pilosopo ka, kanya ba tinatanong mo yan? Pinalayas kami doon. Naghalit eh, sabi ng dalawang matanda. Pinagalitan ako eh. Kaganyan-ganyan. Totoo, tama yung sagot mo, pero gano'n, ganyan. Dahan-dahan lang, ganyan. Pakituturo, hindi nagpapadaling gano'n, ganyan. Siyempre, tama naman sila. Tama yung tanong mo eh. Saksi ka, nakita mo Diyos. Pero ang purpose mo, hindi parang isutuin yung tao, kaya pakita mo Elisa eh. Ang purpose mo, ituro mo yung totoo. So, kailangan may patience. Si Elijah, sa James 5:17, siya po itao katulad natin, kanya, walang pagkakaiba sa atin. At siya nanalangin maningas na hindi ulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ibig sabihin, ito yung example ng patience. Hindi kaagad, pero kailangan ng panahon. We have to have patience. Dahil sa pangalan ng Ebanghelyo, wala magugustuhan ng tao. Pagka isang produkto ay hindi nakikita ng tao, mahirap ibenta. Insurance, napakahirap ibenta niya, hindi nakikita ng tao yun eh. Pipirma lang siya ng papel, lahat bang babayad sa'yo? Hindi maniniwala siyang tao dyan. At siyempre, salita ng Diyos, wala silang nakikita eh. Sinasabi mo lang, wala silang nakikita. Mahirap paniwalaan yung gano'n. Kaya you need patience sa larangan ng pag-aasik ng salita ng Diyos. Pero yung main focus, ito na po tayo magtatapos, sa sinabi na eh. Ang main focus talaga yung lupa. Yung sinabi na matandaan niyo yung tinuro natin ng nakaraang linggo. Merong main theme, kanya, ang parable. Tapos may mga bagay na napapalog sa parable na tumutulong para maipakilala yung central theme, kanya. Ang theme dito ay ang puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. So, pinakamahalagang bahagi ng parable na ito ay yung lupa. Anong klaseng lupa? Pabagsak yung binhi, kanya. Yun din ang magiging bunga kung gusto lalago o hindi. Yun ang focus ng parable. Wala na po tayo oras na. So, doon po natin tatapusin ang ating pag-aaral. Siguro, ituloy na rin natin sa susunod ng parable sa susunod na linggo. So, yung parable, hindi sila actually nagtuturo ng doktrina. More sila sa personal application sa mga Kristiyano. Dapat natin kami. Yun ang focus ng mga parable. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.